Paano kung sabihin ko sa'yo na isa sa pinakamalinaw na senyales na nangangailangan ng tulong ang iyong katawan ay wala sa iyong memorya, mga kasukasuan, o kahit sa iyong enerhiya, kundi sa iyong mga morning erection o paninigas sa umaga. Kung napansin mong humihina ang mga ito, mas dumadalang o tuluyan nang nawawala. Hindi mo ito guni-guni at tiyak na hindi ka nag-iisa. Ngunit narito ang bahaging hindi madalas marinig ng karamihan sa mga lalaki, hindi lamang ito tungkol sa pagtanda. Ito ay isang senyales, isang tahimik na paraan ng iyong katawan para sabihing, "Hoy, may bumabagal." Ang daloy ng dugo, mga signal ng nerbiyos, balanse ng hormone, lahat sila ay nagtutulungan. At kapag nagsimulang magkulang ang isa, pakiramdam mo ay may mali sa lahat. Mahigit 30 taon na akong nagtatrabaho kasama ang mga kalalakihan upang maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa, at koneksyon nang hindi umaasa sa mga tableta o mapanganib na pamamaraan. Ako si Dr. Mateo Santos. At ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na napakasimple ngunit nakakagulat na epektibo. Hindi ito nangangailangan ng reseta. Hindi mo kailangan ng anumang magarbong kagamitan, kailangan mo lang ang iyong mga kamay at ilang tahimik na minuto sa isang araw. Sa video na ito, gagabayan kita sa 3 particular na pressure point na matatagpuan mismo sa iyong palad. Ang mga puntong ito ay ginamit na sa loob ng maraming siglo sa medisina ng silangan. At kapag pinasigla sa tamang paraan, makakatulong itong mapalakas ang daloy ng dugo, pakalmahin ang iyong nervous system, pabutihin ang tulog, at kahit na ibalik ang mas malakas at mas regular na mga morning erection, hindi ito mahika. Ito ay simpleng pagbibigay lamang sa iyong katawan ng tulong na matagal na nitong kailangan. Simulan na natin at ipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana. 1. Bakit ang iyong palad? Ang susi sa daloy ng dugo. At sigla, karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman iisipin na ang kanilang mga kamay, lalo na ang kanilang mga palad, ay may kinalaman sa kalusugang sexual, daloy ng dugo, o enerhiya. Ngunit ang totoo, ang iyong palad ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka na para tulungan ang iyong katawan na maging mas malakas, mas buhay, at mas konektado. Sa loob ng bawat kamay, mayroong mahigit 70 maliliit na dulo ng nervyos, nerve endings. Ang mga dulo ng nervyos na ito ay bumubuo ng direktang linya ng komunikasyon sa iyong utak, puso, at marami sa iyong mga panloob na organo. Isipin mo ang iyong palad bilang isang command center, isang switchboard na maaaring magpadala ng mga nagpapakalma at nagpapagaling na signal sa buong katawan mo. At kapag alam mo kung aling mga punto ang pipindutin, maaari mong dahan-dahang gisingin ang mga bahagi ng iyong sistema na maaaring nanahimik na sa paglipas ng mga taon. Ngayon, dito ito nagiging mas interesante para sa mga lalaking lampas 60 habang tayo ay tumatanda. Ang koneksyon sa pagitan ng ating utak, nervous system, mga daluyan ng dugo, at sistemang reproduktibo ay nagsisimulang humina. Maari mo itong mapansin bilang mas mabagal na pagkaakit, mas madalang na morning erection, o isang pangkalahatang pakiramdam na hindi na gumagana ang mga bagay tulad ng dati. Hindi mo ito imahinasyon, ito ay biyolohiya. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang stress sa katawan. Sumisikip ang ating mga daluyan ng dugo at ang parasympathetic nervous system ang bahagi sa atin na kumokontrol sa pagpapahinga, panunaw. At sexual na pagkaakit ay nagsisimulang hindi na mabigyang pansin dahil sa stress at presyon ng pang-araw-araw na buhay. At diyan bumababa ang sirkulasyon, tumataas ang tensyon, at ang pakikipagtalik ay nagsisimulang
maging mas nakakadismaya kaysa kasiya siya. Ngunit narito ang magandang balita. Maaari mong bawiin ang kontrol ng dahan-dahan, natural at ligtas. Ang pagpindot sa mga partikular na punto sa iyong palad ay makakatulong na maibalik ang koneksyon na ito kapag ang mga lugar na ito ay pinasigla ng tama. Nagpapadala sila ng mga signal sa nervous system upang mag-relax na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na bumuka at nagpapahintulot na mas maraming dugo ang dumaloy sa buong katawan. Kabilang na sa ibaba. Ito ay parang pagbubukas ng gripo na matagal nang hindi nagagamit. Hindi mo pinipilit ang anuman. Tinutulungan mo lang ang sistema na gawin ang dapat nitong gawin. Isa sa pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa palm acupressure ay kung gaano ito kasimple. Hindi mo kailangang uminom ng tableta. Hindi mo kailangan ng komplikadong kasangkapan. Kailangan mo lang ang sarili mong kamay. Ilang minuto sa isang araw at kaunting pasensya. Sa paglipas ng panahon, ang pang-araw-araw na gawin na ito ay maaaring mabawasan ang tensyon sa katawan, magpababa ng presyon ng dugo, magpabuti ng tulog, at oo, ibalik ang mga morning erection na akala mo ay tuluyan nang nawala. Hindi ito agarang mahika, ngunit ito ay tunay na suportang may basehan sa agham na gumagana kasama ng iyong katawan sa halip na laban dito. Kaya sa susunod na isipin mo ang pagpapabuti ng sirkulasyon o pagbabalik ng iyong sigla. Huwag kalimutan ng iyong mga kamay. Hindi lamang sila mga kasangkapan para sa paghawak o pagbuhat, sila rin ay mga kasangkapan para sa pagpapagaling. At sa susunod na bahagi ng video na ito, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong 3 punto na dapat pindutin, kung saan sila matatagpuan sa iyong palad, at kung paano ito gawin ng ligtas at tama para sa pinakamahusay na mga resulta. Manatili ka sa akin. Magugulat ka sa dami ng kapangyarihan na literal na nasa iyong palad. 2. Pressure Point 1 Laogong, ang puso ng palad. Simulan natin sa unang pressure point at ito ay isang napakalakas. Tinatawag itong Laogong o kung ano ang tinutukoy ng marami sa medisina ng silangan bilang puso ng palad. Mahahanap mo ito sa malambot na gitna ng iyong palad, sa ibaba lamang ng espasyo sa pagitan ng iyong hintuturo at gitnang daliri. Maaaring mukhang maliit ang lugar na ito, ngunit direktang kumukonekta ito sa tinatawag na pericardial meridian. Sa mas simpleng mga termino, ito ay isang direktang linya sa ritmo ng iyong puso, sa iyong emosyonal na balanse, at sa kakayahan ng iyong katawan na mag-relax at hayaang malayang dumaloy ang dugo. Iyon ang dahilan kung bakit ito napakahalaga, lalo na para sa mga lalaking lampas 60 na maaring nakakaranas ng stress, tensyon, at mga pagbabago sa sirkulasyon ng dugo na maaring makaapekto sa kanilang enerhiya at pagganap. Ngayon, ito ang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Ang emosyonal na tensyon at pang-araw-araw na stress ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong isip. Nakakaapekto ito sa iyong katawan, sa iyong puso, sa iyong mga hormone, sa iyong mga daluyan ng dugo. At oo, kahit nasa iyong mga ereksyon, kapag ang iyong katawan ay laging nasa stress mode, sumisikip ito, lalo na sa paligid ng singit at ibabang bahagi ng tiyan. Ibig sabihin, kahit na maayos ang lahat, hindi makakarating ang dugo kung saan ito kailangan. Dito pumapasok ang laogong. Kapag dahan-dahan mong pinasigla ang puntong ito, tinutulungan nitong ilipat ang iyong katawan mula sa fight or flight mode patungo sa rest and recover mode, na kilala rin bilang parasympathetic nervous system. Ito ang sistemang tumutulong sa iyo na matulog ng mahimbing, matunawan ng maayos, at makaranas ng natural at malusog na pagkaakit. Para i-activate ang laogong, kailangan mo lang ang iyong kabilang hinlalaki at kaunting pasensya.
Buksan ang isang kamay at hanapin ang malambot na gitna ng iyong palad. Hindi ito eksaktong agham. Hanapin lang ang lugar sa ibaba kung saan nagtatagpo ang iyong hintuturo at gitnang daliri. Pagkatapos, gamit ang iyong hinlalaki. Pindutin ng dahan-dahan sa maliliit na pabilog na kilos clockwise sa loob ng mga 1 hanggang 2 minuto. Ang presyon ay hindi dapat masakit. Hindi mo ito idinidiin ng husto. Ginigising mo lamang ang mga nerbiyos. Habang ginagawa mo ito, huminga ng mabagal at malalim. Hayaan mong bumaba ang iyong mga balikat. I-relax ang iyong panga. Ang ganitong uri ng paghinga ay nakakatulong na patibayin ang mensahe sa iyong nervous system. Ligtas ka na ngayon. Okay lang na mag-relax. At doon nagsisimula ang mahika. Ano ang maaari mong asahan sa regular na paggawa nito? Maraming lalaki ang naguulat na sa loob lamang ng ilang araw. Nagsisimula silang makaramdam ng bahagyang init sa kanilang dibdib, mga kamay, o kahit sa ibabang bahagi ng tiyan isang senyales na mas malayang gumagalaw ang dugo. Sabi ng iba, mas mahimbing ang kanilang tulog sa gabi. Hindi gaanong balisa sa araw at nagsisimula pang ang gumising na may mas matigas at mas regular na morning erection, lahat ng hindi umiinom ng kahit isang tableta. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagpilit sa katawan. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa kung ano ang alam na gawin ng iyong katawan. Isang bagay na marahil ay nakalimutan na nito pagkatapos ng maraming taon ng tensyon, stress, o kawalan ng aktibidad. Ang laogong ay isang banayad, ngunit makapangyarihang paalala na ang katawan ay may buhay pa, may enerhiya pa, at may kakayahan pa ring magpagaling at muling kumonekta sa sarili nito. At ang pinakamagandang bahagi, magagawa mo ito anumang oras, kahit saan, at ilang minuto lang ang kailangan sa isang araw. 3. Pressure Point 2, Xiao Fu, ang emotional reset switch. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang pressure point, isa na madalas ikagulat ng mga tao dahil malapit itong nakaugnay sa ating mga emosyon at hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang emosyonal na estado sa kanilang daloy ng dugo at pakikipagtalik. Ang puntong ito ay tinatawag na Xiao Fu at makikita mo ito sa malambot at malaman na bahagi sa pagitan ng iyong kalingkingan at palasingsingan. Maaaring hindi ito mukhang importante, ngunit ang maliit na lugar na ito ay isang direktang switch sa sentro ng emosyonal na kontrol ng iyong katawan. Kapag pinasigla mo ang lugar na ito, tinutulungan mo talaga ang iyong nervous system na lumipat mula sa tinatawag na fight or flight mode, ang estado ng stress na madalas nating nararanasan ng hindi namamalayan. Ang problema, kapag ang katawan ay nasa ilalim ng palagiang stress, kahit na mababang antas, kumikilos ito na parang nasa panganib. Ibig sabihin, pinapasikip nito ang iyong mga daluyan ng dugo, lalo na sa mga lugar tulad ng singit at ibabang bahagi ng tiyan. Ginagawang mababaw ang iyong paghinga at isinasara ang mga function na, sa tingin nito, ay hindi mo kailangan sa isang krisis, kabilang ang pakikipagtalik, malusog na daloy ng dugo, at maging ang pagkaakit. Ito ay parang pinindot ng iyong katawan ang isang pause button sa kasiyahan at koneksyon dahil masyado itong abala sa pagsisikap na mabuhay. Kaya naman napapakalakas ng Xiao Fu sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-activate sa puntong ito. Binibigyan mo ang iyong nervous system ng isang bagong mensahe. Isa na nagsasabing, ligtas ka na ngayon, pwede ka nang mag-relax, okay lang na dumaloy muli ang dugo, at ang mensaheng iyon ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Narito kung paano ito gawin. Una, i-relax ang iyong kamay ng natural. Pagkatapos, gamit ang iyong kabilang hinlalaki. Hanapin ang uka sa pagitan ng iyong kalingkingan at palasingsingan. Sa ibaba lamang ng mga buko,
Pindutin ng dahan-dahan, ngunit may diin sa malambot na lugar doon at hawakan ng 30 hanggang 60 segundo. Huwag masyadong diinan. Ang layunin ay banayad na pag-activate, hindi sakit. Huminga ng malalim habang hawak mo ito. Sabi ng ilang lalaki, nakakaramdam sila ng bahagyang pananakit o kahit banayad na pagtibok kapag natamaan ang tamang lugar. Iyon ay talagang isang magandang senyales. Ibig sabihin, nagigising ang mga nerbiyos. Ulitin ang prosesong ito sa kabilang kamay din. Hindi ito tumatagal at ito ay isang bagay na maaari mong gawin sa iyong desk habang nanonood ng TV o kahit na nakahiga sa kama bago ka matulog. Ang mga resulta, maraming lalaki ang nagulat na agad silang nakakaramdam ng pagkalma na parang may nabunot na tinik. Sa paglipas ng panahon, napapansin nila ang mas mahusay na tulog, mas kaunting nagkakarerang mga iniisip, at pagbabalik ng mas natural na mga senyales ng pagkaakit. Minsan pa nga ay gumigising sa umaga na may mas malakas at mas regular na mga ereksyon. At ang kagandahan nito ay hindi ito isang panlabas na gamot na pumipilit sa iyong katawan na tumugon. Ito ay ang sarili mong sistema na ginagawa ang idinisenyo nitong gawin kapag naipaalam sa kanya kung paano mag-relax. Napakarami sa mga isyong kinakaharap natin habang tumatanda ay hindi tungkol sa pagkawala ng ating mga kakayahan. Ito ay tungkol sa pagkawala ng koneksyon sa pagitan ng isip at katawan. Tinutulungan ng Xiaofu na maibalik ang koneksyon na yon. Ito ay simple, banayad, at hindi ka panipaniwalang makapangyarihan at naroroon lang sa iyong palad. Kung nasiyahan ka sa video na ito sa ngayon, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para hindi mo makaligtaan ang anumang mga tips sa hinaharap tungkol sa natural na pamamahala ng daloy ng dugo. At kung meron kang anumang mga katanungan o isang bagay na iyong pinagdadaanan, mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang lahat at narito ako para tumulong. Pressure point 3, Pineal Reflex Zone, ang sleep switch ngayon. Pag-usapan natin ang pangatlo at huling punto. At sa aking palagay, ito ang pinakanapapabayaan, ngunit posibleng pinakamahalaga. Ito ay tinatawag na Pineal Reflex Zone. Nakilala rin bilang sleep switch, makikita mo ito sa pinakailalim ng iyong palad, sa mismong gitna, sa itaas lamang ng iyong pulso. Ngayon, bakit napakalakas ng puntong ito? Dahil direktang nakaugnay ito sa iyong pineal gland, isang maliit ngunit makapangyarihang bahagi ng iyong utak na gumagawa ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa iyong sleep-wake cycle. At maaaring nagtataka ka, ano ang kinalaman ng pagtulog sa daloy ng dugo o pakikipagtalik kung ang totoo? Lahat, nakikita mo. Ginagawa ng iyong katawan ang karamihan sa kanyang pag-aayos at paggawa ng hormone habang natutulog, lalo na sa mga yugto ng malalim na tulog. Kasama rito ang testosterone, ang hormone na responsable para sa enerhiya, mood, at ang mga morning erection na pinag-uusapan natin. Kapag hindi ka natutulog ng maayos, maaaring bumaba ang iyong mga antas ng testosterone. Hindi nakakakuha ng pagkakataon ang iyong katawan na ganap na mag-reset. At sa paglipas ng panahon, nagre-resulta ito sa pagkapagod, mahinang sirkulasyon, at mas mahinang pagganap. Ngunit sa pamamagitan ng dahan-dahang pagpapasigla sa reflex point na ito, maaari kang magpadala ng signal sa iyong utak na oras na para magpahinga, bitawan ang tensyon ng araw, at maghanda para sa tunay at mahimbing na tulog. Kaya paano mo ito i-activate? Napakasimple lang. Gamitin lang ang iyong hintuturo o gitnang daliri mula sa kabilang kamay at simulang itap nang bahagya ang gitna ng base ng iyong palad. Huwag masyadong diinan. Hindi ito tungkol sa puwersa. Ito ay tungkol sa ritmo. Gawin ang mga siksitya na magaang tapik. Magpahinga ng 30 segundo at pagkatapos ay ulitin muli ang pagtap.
habang nagtatap ka. Huminga ng mabagal at malalim. Maaari mo ring ipikit ang iyong mga mata at mag-focus sa sensasyon. Ang ginagawa nito ay nakakatulong na pabagalin ang aktibidad sa iyong utak. Bawasan ang sobrang stimulasyon ng nervous system at hikayatin ang iyong katawan na lumipat sa rest and restore mode. Maraming lalaki ang nagsasabi sa akin na nagsisimula silang humikab sa loob ng 1 o 2 minuto pagkatapos itong gawin dahil ganoon ito kabilis gumana. At madalas silang nag-ulat ng mas malalim at mas nakakapreskong tulog sa gabing iyon. Pagkatapos itong gawin ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw, karaniwang mapapansin ang paglakas ng antas ng enerhiya sa araw. At kahit na mas maaasahang mga morning erection dahil sa wakas ay nakukuha ng iyong mga hormone, ang suportang kailangan nila habang nagpapahinga ka. Ito ay isang banayad at walang gamot na paraan upang tulungan ang iyong katawan na gawin ang dapat nitong gawin, mag-recharge, mag-recover, at ibalik ang iyong sigla. Ang pinakagusto ko sa teknik na ito ay kung gaano ito kanatural. Walang tableta, walang presyon, kundi ang sarili mo lang mga kamay na tumutulong sa iyong kumonekta muli sa iyong katawan. At minsan, iyon lang ang kailangan para makakita ng tunay na pagbabago. Hindi ito mahika. Ito ay ang iyong biyolohiya na muling nagigising. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo. At iyon ang dahilan kung bakit ito napakalakas. Kaya kung nahihirapan ka sa mahinang pagtulog, mababang enerhiya, o humihinang pakikipagtalik, subukan mo ito. Maaring ito na ang pinakasimple at pinakaepektibong pagbabago na gagawin mo ngayong taon. Petya 5. Bonus 5 tip para ma-maximize ang iyong mga resulta. Bago tayo magtapos, gusto kong magbahagi ng isang bagay na extra na talagang makakatulong sa iyo na makuha ang pinakamahusay mula sa mga hand pressure point na ito. Ito ay 5 simpleng gawi, maliliit na pagbabago talaga, na kasabay na gumagana sa mga teknik na napag-usapan na natin. At bagamat maaaring mukhang maliit, kapag pinagsama-sama, maaari silang gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung gaano kabilis at kalalim tumugon ang iyong katawan. Magbabad ng kamay sa maligamgam na tubig. Bago mo pa man simulang pindutin ang mga punto, subukang ibabad ang iyong mga kamay sa maligamgam na tubig sa loob ng mga 3 hanggang 5 minuto. Ito ay isang napakabanayad na paraan upang i-relax ang mga kalamnan sa iyong mga kamay. Pabutihin ang lokal na sirkulasyon at gawing mas maayos ang paggana ng pressure point. Gumamit ng citrus-scented lotion. Pag-isipang maglagay ng kaunting lotion na may amoy ng citrus, tulad ng orange o lemon. Ang mga natural na amoy na ito ay kilala sa pagpapakalma ng isip at katawan. Kumain ng saging at walnuts, mga 30 minuto bago matulog. Kumain ng isang saging na may maliit na dakok ng walnuts. Ang saging ay naglalaman ng potassium na tumutulong sa pag-regulate ang presyon ng dugo. Ang walnuts ay mayaman sa omega-3 fats na sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog at produksyon ng hormone. Itap ang mga dulo ng daliri. Itap ng marahan ang iyong mga dulo ng daliri sa isang kahoy na mesa o ibabaw sa loob ng mga 30 na segundo bago mo simulang pindutin ang mga punto sa palad. Ito ay nagigising sa mga dulo ng nerbiyos sa iyong mga kamay. Magsuot ng cotton gloves sa pagtulog. Pagkatapos mong gawin ang lahat, subukang magsuot ng isang pares ng magaan na cotton gloves sa pagtulog. Nakakatulong ito na manatiling mainit ang iyong mga kamay sa buong gabi, na nagpapatuloy sa pagpapalakas ng sirkulasyon. Konklusyon, ito ang gusto kong tandaan mo. Ang iyong katawan ay hindi sumusuko sa iyo. Naghihintay lamang ito ng tamang uri ng pangangalaga. Ang 3 pressure point na ito, Lao Gong, Xiao Fu, at ang pineal reflex zone ay hindi mga magic trick. Sila ay mga natural na kasangkapan na nakapaloob sa iyo
na makakatulong na i-on muli ang iyong sistema. Sa bawat pagpindot mo sa kanila, sinasabi mo sa iyong nervous system, ligtas na ngayon, magpagaling tayo, gisingin natin muli ang mga bagay. Hindi mo kailangan ng mamahaling tableta, hindi mo kailangan ng nakakatakot na mga pamamaraan. Kailangan mo lang ang iyong sariling mga kamay, kaunting pasensya, at ilang minuto sa isang araw para muling kumonekta sa iyong katawan. Maaaring hindi mo ito maramdaman kaagad, ngunit kung mananatili kang pare-pareho, darating ang mga pagbabago. Mas mahusay na tulog, mas mahusay na enerhiya, mas mahusay na pakikipagtalik, at oo, mas malakas at mas natural na mga morning erection. Pakiusap, pakinggan mo ako. Kapag sinabi ko ito, hindi ka masyadong matanda, masyadong malayo, o masyadong huli. Ang iyong pinakamagagandang araw ay hindi kailangang nasa likuran mo. Hindi nakalimutan ng iyong katawan kung paano gumana. Kailangan lang nito ng isang banayad na paalala. Kaya bakit hindi mo simulan ngayong gabi? Gawin itong bahagi ng iyong gawain bago matulog. Manatili dito sa loob ng 3 linggo at tingnan kung ano ang mangyayari. Maari kang magulat kung gaano pa rin gustong gumana ng iyong katawan para sa iyo. Salamat sa panunood. At magkita-kita tayo sa susunod